Hello, maligayang pagbabalik sa Mindless Movie Recap. Ikwento ko sa inyo ang isang horror movie film na pinamagatang, Morning Grave. Spoilers ahead. Now, sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Insu, isang college student na may kakaibang abilidad. Nakakakita siya ng mga multo na gumagala sa paligid. Palagi siyang may dalang misteryosong locket na nagsisimulang umikot sa tuwing may lumalapit na espiritu. Sa kasamaang palad, dahil sa kakayahang ito, madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase. Isang araw habang siya'y nasa subway, biglang umikot ang locket ni Insu na nagpapahiwatig na may multo sa malapit. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang multo ng isang batang babae sa gitna ng maraming tao sa subway. Ito ay nagpabagabag kay Insu, kaya napilitan siyang agad na lumabas sa subway station. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang bahay at iniskan ang silid gamit ang kanyang locket. Noong una, walang nahanap si Insu at gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit pagkatapos, nagsimulang umikot ang locket at nakita niya ang multo na nakaupo sa kanyang balikat. Dito nabunyag na hindi lumalapit ang mga multo kay Insu para saktan siya. Sa katunayan, gusto lang nilang humingi ng tulong sa kanya. Mukhang pinatay ang partikular na multong ito kaya ipinaalam niya sa kanya ang lokasyon ng kanyang bangkay, at ang gusto niya lang ay makahanap ng katahimikan ang kanyang mga magulang. Noong una, nag-aalangan si Insu, ngunit pagkatapos ng maraming pagkukumbinsi, nakipag-ugnayan siya sa mga pulis at inayos ang kaso. Bagamat natutulungan niya ang mga multo sa kanilang kahilingan, pagod na si Insu sa kanyang kakayahan. Ang tanging gusto niya lang ay mabuhay ng normal at makahanap ng bagong kaibigan. Sa makatuwid, nagpasya siyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng mga sagot sa kanyang bayan. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang tiyuhin na si Sunil at ipinaalam sa kanyang darating siya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang tiyuhin at sinabing mahalaga ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi nakinig si Insu. Sa sumunod na eksena, bumalik na siya sa kanyang bayan at habang nasa daan, nakita niya ang isang magandang babae na may pangalang Rose. Kalaunan, nakasama na ni Insu ang kanyang tiyuhin na tila may kaparehong kapasidad na makakita ng mga multo katulad niya. Hindi lamang ito, isa rin siyang master exorcist na kilala sa pagtaboy ng mga multo sa kabilang buhay. Kinabukasan, ipinasok si Insu sa kanyang childhood school. Ipinakilala siya ng guro sa lahat at umaasa si Insu na maaari siya ditong magkaroon ng bagong simula. Sa kasamaang palad, napansin siya ng isang grupo ng mga bully at sinimulan nila siyang pahirapan. Ang isa sa mga bully na nagngangalang Yoonji ay sinubukan pa siyang akitin sa kabila ng pagkakaroon niya ng kasintahan, si Haechul. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ni Insu ang isang babaeng multo na nakasuot ng mask sa labas ng classroom at agad siyang kinilabutan. Maya-maya, habang pauwi na siya mula sa paaralan, bigla siyang inatake ni Haechul mula sa likuran at binugbog siya. Binalaan ng bully si Insu na lumayo sa kanyang kasintahan kahit na si Yoonji naman ang lumapit sa kanya. Pagkatapos, pinagbantaan ni Haechul si Insu sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang partikular na kaso, ang kaso ni Arya. Namatay siya sa isang misteryosong paraan ilang taon na ang nakakalipas, at si Insu ay maraming beses na binibisita ng kanyang multo. Palagi siyang humihingi ng tulong, ngunit si Insu ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya lumipat sa lungsod. Lumipat ang eksena sa isa sa mga babaeng bully, nakakauwi lang sa bahay at natuklasan ang isang bag na nakasabit sa harap ng pintuan. Nang sinubukan niya itong buksan, napunit ang bag at dumanak ang dugo sa kanyang buong mukha. Dahil sa takot, pilit na sinusubukan ng bully na tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi kumukonekta ang tawag. Sa isang iglap, ang parehong nakamaskarang multo mula kanina ay umatake sa kanya at pinatay siya. Kalaunan, makikita natin si Insu na nakaupo kasama ang parehong babae mula kanina at ang pangalan niya ay Rose. Lumalabas na isa talaga siyang multo na namatay ilang taon na ang nakakalipas. Ngunit dahil hindi siya nakakatakot at pangit tulad ng iba, gusto siyang kausapin ni Insu. Biglang umihip ang hangin at sinabi ni Rose kay Insu na malapit sa kanila ang babaeng nakamaskara. Natakot dito ang ating bida at agad siyang tumakbo palayo doon. Kinabukasan sa paaralan, habang hinaharas ni Yoonji ang isang lalaki sa harap ng buong klase, napuno na si Insu at nakialam na sa nangyayari. Inutusan niya ang kaklase na ihinto na ang pambubuli at wag na itong ulitin kailanman.
Gaya ng inaasahan, sumugod ang iba pang mga bully upang bugbugin si Insu, ngunit pinigilan sila ni Yoonji dahil tila nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Kinagabihan, habang si Insu at ang kanyang tiyuhin ay nanonood ng balita, nakita nila ang isang nalutas na kaso ng pagpatay kung saan nahuli na ang killer pagkatapos ng 10 taon at natagpuan siyang nakasuot din ng face mask. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Insu nang maalala niya ang nakamaskarang multo na nakita niya sa paaralan. Kinausap niya ang kanyang tiyuhin tungkol sa multo, umaasang makakahanap ng anumang impormasyon. Hindi nagtagal, isang babaeng multo na mukhang nakatira din sa kaparehong bahay, ang nagpahayag na ang pangalan ng nakamaskarang babae ay Sehi. Samantala, isang magkasintahan mula sa gang ng mga bully ang pumasok sa paaralan nang sumapit na ang gabi. Nandoon sila para bawiin ang cellphone ng dalaga na kinuha ng isa sa mga guro kanina. Matapos gawin ang trabaho, pumasok sila sa isang classroom para maglandian. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta ang babae sa banyo at naiwan ang kasama niyang lalaki. Habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, biglang lumitaw ang nakamaskarang multo na si Sehi at pinatay siya. Pagkatapos nito, hinarap niya ang isa pang bully sa banyo at pinatay din siya. Kinabukasan, nayanig ang buong paaralan sa nangyaring pagpatay. Doon, mukhang nababalisa na si Yoonji dahil magkakasunod na pinupuntirya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Samantala, sinubukan ni Insu na mangalap ng impormasyon tungkol sa nakamaskarang multo na si Sehi. Tinanong niya ang lahat ng kanyang mga kaklase sa classroom, ngunit walang nangahas na pag-usapan ang tungkol kay Sehi sa kabila ng katotohanang kilala nila siya. Mukhang may kinalaman din ang grupo ng mga bully sa pagkamatay niya. Kalaunan, habang sina Insu at Rose ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa kanyang mga kaklase. Isinama niya ang isang larawan ni Sehi, pati na rin ang isang pahayag na sinasabing hindi na dapat siya tanungin tungkol kay Sehi. Pagkatapos, tinanong ni Insu si Rose kung may alam ba siya tungkol kay Sehi. Bilang tugon, sinabi ng magandang multo na alam ng buong paaralan kung paano siya namatay. Nang marinig ito, sa wakas ay narealize ni Insu na ang grupo ng mga bully ang may pananagutan sa pagkamatay ni Sehi. Sa sobrang galit, inatake niya si Haechul mula sa likuran ngunit madali siyang natalo ng bully at pagkatapos ay binugbog siya. Gayunpaman, si Insu na may masamang ngiti sa kanyang mukha ay nagsabing maghihiganti si Sehi sa inyong lahat. Kalaunan, nang pauwi na ang mga bully, ipinakita ni Yoonji kay Haechul ang larawan ng ama ni Sehi at iniugnay ito sa mga pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Nakatitiyak siya na isa-isang pinapatay ng matanda ang lahat ng mga bully bilang paghihiganti. Sumang-ayon si Haechul sa kanyang mga palagay at nagpasya silang pumunta sa bahay ni Sehi at patayin ang kanyang ama. Bago pumunta doon, palihim na nag-message si Yoonji kay Insu tungkol sa kanilang plano. Sa sumunod na eksena, natanggap ni Insu ang mensahe at ipinaalam sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa sitwasyon. Kahit nagalit siya sa mga bully, nagpasya siyang pigilan sila bago pa mahuli ang lahat. Sinabihan siya ni Sun-il na mag-ingat at binigyan siya ng isang mahiwagang punyal para sa proteksyon. Sa kabilang banda, nang pumasok na sina Haechul at Yoonji sa bahay, nagulat sila sa patuloy na pagkalabog na nagmumula sa isang kahon. Kasabay nito, napansin nila ang ilang kumikinang na larawan ng patay na batang babae na si Sehi. Sa puntong ito, narealize nila na nagsasabi ng totoo si Insu na nagpapakita talaga si Sehi para maghiganti. Sa takot, sinubukang tumakas ng mga bully, ngunit sa parehong oras na ito, misteryosong lumabas sa kahon ang ama ni Sehi at tinapos si Haechul. Nang makitang namatay ang kanyang kasintahan sa marahas na paraan, nagmakaawa si Yoonji para sa kanyang buhay at humingi din siya ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawa sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pinakinggan ng matanda ang kanyang mga salita at pinatay din siya. Hindi nagtagal, dumating na din si Insu sa pinangyarihan. Pumasok siya sa bahay at nakita ang kanyang mga kaklase na nakahandusay sa sahig. Napansin din niya ang ama ni Sehi at narealize na sinapian siya ng multo ng kanyang anak. Nang paalis na si Insu, narinig niya ang isang ingay mula sa kalapit na aparador. Sa loob, nakita niya si Sehi na nakasuot ng karaniwang face mask. Buong tapang na tinanggal ni Insu ang kanyang maskara at natuklasang siya ay walang iba kundi si Rose. Kasunod nito, dinala tayo sa nakaraan upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Si Sehi ay isang masayahing babae sa parehong paaralan ngunit tulad ng iba, lagi din siyang ginugulo ng mga bully.
Isang araw, nang mapuno na siya sa pambubuli, nagreklamo siya sa punong guro tungkol sa mga pambubuling ginagawa ni Yoonji. Nang marinig ang bagay na ito, ininsulto ng guro si Yoonji sa harap ng lahat ng mga estudyante. Labis itong ikinagalit ng bullying babae, kaya nagpasya siyang gawing miserable ang buhay ni Sehee. Mula sa mga sumunod na araw, sinimula ni Yoonji at ng kanyang gang na tratuhin na parang hayop si Sehee. Binugbog nila siya, hinila at sinilaban ang kanyang buhok, at pinilit pa siyang magsuot ng mask. Nasaksihan ito ng lahat ng mga mag-aaral sa klase, ngunit hindi sila nagsalita dahil sa takot na masapit ang parehong kapalaran. Ang patuloy na pagpapahirap ay nagdulot ng pinsala sa buhay ni Sehee at umiiyak siya sa bahay sa lahat ng oras. Pinayuhan siya ng kanyang nag-aalalang ama na makipag-ugnayan sa punong guro, ngunit tumanggi si Sehee at sinabing papalakihin lamang nito ang mga bagay. Isang araw, dahil sa patuloy na pang-aabuso, nagpaalam na si Sehee. Sa kabilang buhay, nahati ang kanyang espiritu sa dalawang personalidad. Ang una ay si Rose, nakahawig ng aktwal na Sehee, isang sweet at batang laging matulungin sa iba. Ang pangalawa ay ang nakamaskara na batang babae, na nasa isang misyon para patayin ang lahat na nagpahirap sa kanya. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Insu ang isang diary, kung saan naka-cross out ang lahat ng pangalan ng mga biktima maliban sa punong guro. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang nakamaskarang multo sa kanyang mga pagpatay. Sa sobrang takot, agad na tinawagan ni Insu ang kanyang tiyuhin at hiniling sa kanyang pumunta sa bahay ni Sehee at isagawa ang mga seremonya ng libing. Pagkatapos, tumuloy siya sa paaralan upang iligtas ang punong guro. Sa sumunod na eksena, habang mag-isang nagtatrabaho ang punong guro, bigla siyang hinarap ng espiritu ni Sehee. Ilang sandali pa, dumating si Insu sa paaralan at agad na nagtanong kung nasaan ang guro. Gayunpaman, tila walang nakakita sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw, at lumitaw si Sehee sa kanilang harapan na nakasapi sa katawan ng punong guro. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao at sinabi na dahil lahat sila ay nagbulag-bulagan habang siya'y binubuli, lahat sila ay nararapat na maparusahan. Sinubukan siyang pigilan ni Insu, ngunit kumuha si Sehee ng lighter at itinapon ito sa sahig kung saan itinapon ang gasolina kanina. Sa sandaling ito, mukhang ang lahat ng mga estudyante ay masusunog ng buhay. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ang alter ego ni Sehee na si Rose ay sinalo ang lighter bago ito tumama sa sahig. Ang dalawa ay nagkaroon ng nakakatakot na pag-uusap, kung saan sinubukan ni Rose na pigilan ang kanyang sariling saktan ang mga estudyante. Gayunpaman, mas makapangyarihan si Sehee at madali niyang naitaboy si Rose. Sa kabilang banda, nakarating na si Sunil sa bahay ni Sehee at sinimulan ang kanyang supernatural procedure. Gamit ang kanyang espiritual na lakas, sinimulang sirain ni Sehee ang lahat na nasa kanyang landas. Sinimulang gamitin ni Insu ang mahiwagang locket sa sinumang maaaring sinapian ni Rose. Nang matuklasan niyang umiikot ang locket sa paligid ng isang babae, sinabihan niya itong itigil na ang lahat at ibinigay sa kanya ang notebook na kanyang nakita sa loob ng container ni Sehee. Lumipat ang eksena sa isang flashback at nabunyag na sina Insu at Sehee ay dating magkaibigan noong mga bata pa sila. Mukhang mahal nila ang bawat isa at nag-sketch pa si Insu ng larawan ni Sehee sa kanyang notebook. Sa kasalukuyan, humingi siya ng paumanhin sa espiritu ni Rose dahil nabigo siyang makilala ang dating kaibigan. Naging sapat ang mga distraction na ito at nakumpleto na ni Sunil ang kanyang orasyon. Dahil dito, napalaya na ang espiritu ng kawawang babae at nagsimulang kuminang ang punyal sa bulsa ni Insu. Binunot ito ni Rose at agad na sinaksak ang sarili, at pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang flashback ng mga magagandang alaala ni Insu at Sehee. Sa huling eksena, ang lahat ng mga estudyante ay makikitang nagdadalamhati sa libingan ni Sehee. Nandoon din si Insu, na may magandang sketch ng kanyang pinakamamahal na si Rose, at dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo po ang pelikula, pakipindot naman po ng like and subscribe button.